ayan, ayan. Ang Barangay 176 Bagong Silang dito sa Caloocan, nakilala bilang most populated barangay sa buong Pilipinas. Kaya ang pagdami ng mga tao rito, nasaksihan ng mag-asawang ito na 62 years ng kasal. Halos kalahati ng taon ng kanilang pagsasama sa barangay na ito nila binuo ang kanilang tahanan. Ngayong 2024 nga, mahahati na sa 6 na barangay ang Barangay 176 Bagong Silang. Pero sila, hinding-hindi maghihiwalay. Kiligin sa kanilang kwentong My Forever dito sa Kwentong Kabarangay. Ay, pinaunlakan tayo ha sa ating, ito po yung ating oldest couple dito po sa Barangay 176. Dapat ito merong tong award, di ba? Bagong Silang sa Caloocan. Welcome po natin, palakpakan ho natin, Tatay Jose at Nanay Chudora. Ayan. Nay, batiin nyo muna yung mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon. Tatay, kayo, bumati kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tanong ko muna sa inyo, Nanay, ilang taon na ho kayo ngayon kung hindi nyo po, kung mamarapatin po ninyo na malaman namin? Ako po ay 81 years old. 81! Oh, malinaw ang mata. Malinaw ba? Malinaw. Si Tatay, ilang taon? 85. 85. Malakas pa rin si Tatay. Diba? Balakad-lakad pa rin. Ganun na. Gusto kong malaman, ilang taon kayo nang una kayong nagkakilala? Ha? Sino ba ang magkukwento niyan? Si ikaw na, Nanay. Ako na lang. Kasi si Nanay Chudora na daw. Mukha si Nanay ang mas kinikilig eh. Mahihain siya. Mahihain? Oo, mahihain. Ilang taon kayo nung nagkakilala kayo? 16 years old lang ako nung kami nagkakilala. 16. Si Tatay? 21 na. 21. Ayan. Sabi mo nga, mahihain si Tatay. Paano kanya nilapitan? Paano niya sinabi sa'yo na, ako'y, Chudora, kung iyong mamarapatin, maaari ko bang bihagi ng iyong puso? Ganyan! Ganon ba sinabi mo, Tay? Ganon ba sinabi mo? Hindi rin ho. Hindi raw ganon. So, paano siya nagpahiwatig ng kanyang pag-ibig? Kasi po noon magkasama kami sa pabrika. Pabrika! Pabrika ng ano? Ng mga bag po sa Binondo. Tapos, naku, magandang kwentuhan ito. Tapos, siya po ay cutter doon. Ako naman po ay yaya doon sa anak ng amo namin. Check. Sino ang unang nakakita kanino? Pareho kami kasi magkapit-bahay yung mga tiyuhin niya at bahay namin sa 12 Avenue sa Morphe. Nagkatinginan kayo, ganyan. Tapos, okay, sige. Nagtatrabaho. Tapos, nung nangailangan doon sa pabrika ng katulong, yun nga, ako ang inirekomenda nung pinsan niya, kaya nandun ako nagyaya. Niligawan ka ba niya? Niligawan din po. Paano ang ginawa niyang panliligaw kasi nung unang panahon? Aba, bago mo makuha yung pag-ibig ng mga iniirog mo, kailangan mangligaw Diba? Kailangan manligaw. Tay, si Tatay, tatanungin natin, Tay, nanligaw ka ba? Hindi ako marunong lumigaw. Ay! Hindi ka marunong manligaw. Anong ginawa mo? Nagpa-cute. Paano ginawa niyo? Tay? Wala akong makon Na-in-love kayo agad? Love at first sight? Hindi naman po. Ano ang inyong unang napansin kay Nanay Chudora? Medyo mabait. Mabait. Okay, Nay. Nakita kayo ni Tatay. Nung nakita kayo ni Tatay, nung unang nakita niyo siya, gusto niyo rin agad siya? Paano? Hindi, tinetesting ko po muna kung may gusto rin siya sa akin. Ay, mahusay. Girls, tinan niyo ang sinabi ni Nanay. Tinitesting niya muna kung si Tatay ay gusto sa kanya. Sigurista ka, Nay. Opo. Siyempre, di ba? Tapos, paano mo nalaman na si Tatay ay may gusto sa'yo? Kasi po, nung magkasama kami sa pabrika, tuwing uwi po ako sa bahay namin, lagi po siyang nakasunod. Sa'yo? Opo. Tapos, hindi ka ba natakot? Hindi naman po, kasi magkapit-bahay naman. Okay. Tapos, anong ginawa mo? Tinanong mo ba siya, bakit ka ba sunod ng sunod? May ganon ka bang ginawa? Anong ginawa mo? Yun nga po. Tapos nung nakita kami nung magulang ko, Opo.
tinanong ako, bakit ba yan sunod na sunod? Ano ba, may ano ba kayong dalawa? Sabi gano'n. Eh sabi ko, meron naman pero hindi pa kami ngayon magpapakasal. May kasunduan. Ay, ang cute! Kayo na noon, nung sunod siya ng sunod, Opo. kayo ay may pagkakaintindihan na kayo ay magkasintahan na. Opo. Ay, ilang taon, gaano katagal bago nyo sinagot yung pag-ibig na niluluhog ni tatay? Ilang taon kayo? 16? Opo. 16 din kayo? Ilang buwan lang? Nung sinagot ko po siya, 17 to 18 na. Tagal! Matagal din, taon din. Sa loob ng isang taon na yun, gusto ito, para lang malaman natin, no? Kasi ngayon, textan na lang, tawagan na lang minsan, ano? Ito talagang kailangan kumuha ka ng lakas ng loob, no? Para magsabi ka na may gusto ka eh. Kasi manginginig ka muna, kasi nakakahiya minsan. Aba, ano ang mga ginawa ni tatay para sabihin yung, pwede ko siyang maging boyfriend? Anong mga ginawa ni tatay? Yun nga po, yung lagi siyang sumasabay sa akin pag-uwi namin. Tapos nung sinabihan kami ng magulang namin na gustong makilala yung magulang niya. Para makasigurado, tawagin daw kausapin nila. Niyaya naman niya, pumunta naman sa... Ito, Nay, ang sasabihin ko sa'yo, mukhang may pinagmanahan ka. Diba? Gusto ni nanay makasiguro muna siya kung gusto rin siya ni tatay Jose. Diba? Eh yung mga magulang, masigurista. Tinawag na po. Masigurista sila. Opo. Kasi ipakilala mo muna sa amin yung mga magulang mo. Napagpakilala na. Opo. Ano ho ang nangyari pagkatapos na nagpakilala na? Nung nagkakilala na po sila, ano pa raw ang inaantay namin? Di pa kasal na. Sabi ko, hindi po ganun ang usapan namin. Bata pa po ako, gusto ko pang maghanap buhay. Okay. Ngayon, kung sabi sa akin, kung ayaw mo pa magpakasal, baka kung ano mangyari sa'yo doon, umalis ka doon sa pabrika. Sabi sa akin. Sigurista talaga mga magulang mo. Yun Strict talaga, yung kapakanan ang kanilang iniisip. Okay, gaano katagal bago ho kayo nagpakasal? Ano po, 1 taon mahigit din po. Kasi nung pinipilit nila ako, sabi ko kung mapilit kayo, kasi ayaw ko malis doon, sayang din yung sweldo ko. Yes, mahusay na babae. Hindi agad yung puro tibok na puso. Iniisip niya agad, sayang yung aking kikitain. Okay, ano? Tapos sabi ko kung mapilit kayo, sa next year, payag na po ako. Ayun. Sabi ni tatay, mukha kayong mabait. Sa totoo lang, sabi niya lang doon, kunyari lang yun mabait, pero strict. Rikit na rikit yun sa inyo. Gandang-ganda yun sa inyo. Bakit naman niya may ilam sa inyo kung hindi rikit na rikit? Hindi ba na ino? Pero gusto kong malaman sa iyo, ano naman ang nagustuhan mo kay tatay? Yung kasi po pagka nung bata pa siya, makatingin po, yung mata niya nakaganon, singkit, parang... Mahilig kayo sa chinito. Pinilig na kayo doon. Okay. Nung nagkaroon na ho kayo, naipakasal na ho kayo, nagbunga ang inyong pagmamahalan, ilan ho ang naging anak ninyo? 3 po. 3 po? 3. Ang dami! 3 lang. 3. Ilang babae doon? Pero ngayon po, naging 5 sila. Lahat. Bakit? Kasi nga, nung bagong kaso kami, magkakasunod yun 1.5 year. Yes. Meron ng mga kasunod, kahit naging 3 lang. Tapos nung nasundan din. Nasundan naging din 5. Taya. Naging 5. Kumusta po? Gusto ko malaman kasi sa tagal nyo na. Di ba, ng inyong pagsasama? Opo. Di ba? Ilang taon na ho ang inyong pagsasama? 62 years na. Grabe, 62. Wow. Nahiya tayong lahat. 62. Ano ho ba talaga ang inyong naging sekreto? Anong inyong mga ginawa para makarating kayo sa ganyang katagal na pagsasama, Nay? Siyempre po, nagmamahalan kami, pag-uunawaan, pagbibigayan, at kung siya'y galit, tahimik ako. Kung ako naman galit, tahimik rin siya. Tay, tatanungin ko ngayon, totoo ba ang sinasabi ni nanay? Pero para sa iyo, ano ang sekreto ng isang matagal na pagsasama? Excuse me. Ang dapat na masunod, yung pagkakaunawaan. Kasi kung walang pagkakaunawaan, kung galit
sasabayan mo, walang mangyayari kundi galit. Pagpasinsyahan na lang. Yeah. Kumbaga tay, magbibigayan talaga. Hindi pwedeng laging ikaw ang masusunod. Diba? Kailangan pakikinggan ang bawat isa. Ayan. Ano po yung naging inyong disiplina sa pagpapalaki ng 5 yung anak? Kasi marami-rami din yon. Paano ang inyong naging suhestyon? Tatay. Siya na lang po kasi lagi akong wala sa bahay. Oy, lagi kayong nagtatrabaho? Opo. Ayun, o sige nay. Paano ang pagdisiplina sa loob ng mahabang panahon sa inyong mga anak? Yung mga anak ko po nung medyo nakakaunawa na sila, nag-aaral sila, palibhasa ako ay tumutulong din kahit anong trabaho ginagawa ko. Oh. May kanya-kanya silang lalagyan ng labahan. Pagka wala na silang pasok, lalaban nila yon. Marunong na sila. So in short, talagang silang lahat kailangan magtrabaho sa loob ng bahay. Opo. Bakit ho ninyo pinilit na ang inyong mga anak ay matuto ng trabaho? Kasi po wala naman po kaming katulong, kasambahay. Mahirap lang kami. Tsaka pinag-aaral namin sila sabay-sabay yung tatlo nga. Ganon. Kaya sabi ko matuto kayo dahil ako rin ay nag-aarimuhan para makatustos sa aming pangangailangan. Correct. Kasi si tatay lamang ang nagtatrabaho noon. Opo. Ano ang inyong ginagawa sa tahanan? Siyempre, naku, mahirap mag-alaga ng 5 anak. Kumusta? Ano ang inyong ginagawa noon? Nung una po, naglalabada ako, planchadora, okay. ganon. Tapos pagka nagtitinda-tinda, nagdidivisoria ako, mga gulay. Yun po ang hanap buhay sure ko. talagang dumidiskarte rin kayo. Opo, para may pangdagdag din. At saka stricto po ito sa pera eh. Pag sinabi niyang pagkasyahin mo yan, huwag mong gagalawin yung itatabi niya, limbawa, 2 piso o ano. Huwag mong gagalawin yun para may itabi. Kaya sabi ko, paano kaya magkakasya itong binibigay niya sa akin? Kaya kailangan may sarili akong hanap buhay o may pagkakitaan. Ito nga yung sinasabi ko ngayon. Kasi syempre sabi niyo nga, mas maganda yung may sarili kang hanap buhay. Ano ho ang kahalagahan ng babae or asawang babae na may sariling pinagkakakitaan at may sariling pera? Hindi ka na umaasa paragi sa asawa mo. Hindi ka niya pagmamalakihan na lagi ka na lang bibigay. O, halimbawa, hindi mo mapagkasya, magungutang ka kung saan-saan. Awa ng Diyos po, tumanda akong ganito, hindi ako nangungutang. Galing. So magaling din ho kayong humawak ng pera. Tay, sa tingin niyo po ba, ang isa rin pong kagandahan pagdating sa samahan ay yung ganyan, yung alam mo ang responsibilidad mo, maganda yung humahawak ng pera. Paano po ba ang inyong naging dynamic ng inyong pagsasama? Magandang siyang humawak siyang pera eh. Kasi kung hindi niya ma-control, kawawa rin siya eh. At kawawa ang buong pamilya. Diba? Yun na nga, imagine niyo hindi siya nangungutang. Okay, ngayon, ano ho yung naging special? Kasi ang alam ko maraming beses na kayong kinasal. Pakikwento na, ilang beses na ho kayong ikinasal? 3 times na po kaming nag-renew ng aming vow. Yes! Kumusta po ang kada renewal ng inyong vows? Ano po yung nadidiscover nyo sa inyong pagsasama sa isa't isa? Lalo pong tumitibay dahil yung mga pangaral ng mga sa amin ay sinasabuhay namin. Yes! Kumusta po ang reaksyon ng mga anak ninyo? Diba? Tuwan-tuwa rin po sila. Sana daw maging halimbawa kami sa kanila. Yes. Maging katulad yung kanilang pagsasama sa kanilang mga magiging asawa rin. Opo. Okay. Kailan po ang inyong anniversary, yung renewal po ng inyong vows po? Kada anong buwan at kada anong petsa? Kada January 14 po. January 14. Opo. At ngayong susunod na taon, ako, pang ilang taon nyo na? 63 na. 63 na. Ay nako, ang saya. Siyempre, iniisip ng iba, bakit laging nagre-renewal ng vows, di ba? Siyempre, gastos din yun. Hindi naman po kami naghahanda eh. Yun! Ano ho ang importansya nitong inyong ginagawa? Yun nga po, para nga mapagtibay ang aming pagsasama. Yun na, kahit walang handa po kami na lang mag-anak sa bahay. Pamilya. Opo, ang bisita kayo rin. Opo, wala kaming imbitado. Kada ba may renewal po kayo ng vows, parang
Naaalala niyo po ba yung unang beses na nagpakasal kayo? Ganun ba ang pakiramdam? O iba-iba po yung pakiramdam? Iba-iba rin po kasi habang ang tumatanda kayo, iba-iba na rin yung natutukan na rin medyo magtipid, hindi na kasing gastos ng gastos. Yes, tama. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!